Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online, mga kastorya. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. At hanapin din po ang aking second channel, ang mga personal vlogs po ni Papa Dudut na mapapanood lamang po sa Papa Dudut Vlogs. Nahanap mo na ba? Nakapag-subscribe ka na ba? Nako, maraming salamat po sa mga sumusuporta sa inyong Papa Dudut. Isang magandang gabi sa mga masusugid na taga-subaybay ng inyong napakagandang programa. Dear Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Buboy, 25 years old at kasalukuyang salesman dito sa Kuwait. Narinig ko ang tungkol sa inyong programa mula sa mga kasamahang kong Pinoy dito sa Kuwait na nakikinig ng inyong programa sa pamamagitan ng internet. At may mga nag-inganyo sa akin na mga kasamahan ko na sumulat sa Papa Dudut Stories dahil meron daw akong love story na worth sharing daw. Kaya heto, nagpasya na akong sumulat. Papa Dudut, ang ibabahagi ko sa inyong kwento ay isang storya ng kamartiran ng isang lalaki pagdating sa pag-ibig. Isa akong ulila na lumaki sa isang bahay ampunan sa Maynila. Dahil sa lumaki ako mag-isa ay masasabi kong matatag ako at hindi madaling sumuko lalo na sa mga hamon ng buhay. Pero Papa Dudut, sa kabila nito ay isa akong taong emosyonal lalo na pagdating sa pag-ibig. Meron ako naging kasama noon sa bahay ampunan, si Delia. Tulad ko ay isa rin siyang ulila at lumaki sa bahay ampunan na nakagisnan ko. Matanda siya sa akin ng 10 taon dahil sa mas matanda siya noon sa akin ay siya ang isa sa mga nag-alaga at nagpalaki sa akin, Papa Dudut. Naging magkaibigan kami ni Delia pero dahil sa super close naming dalawa ay masyado akong nasaktan nang dumating ang araw na kailangan na niyang umalis ng bahay ampunan dahil siya ay nasa 18 taong gulang na. Yun kasi ang regulasyon ng bahay ampunan na kinalakhan namin. Na kapag sumapit ka na sa edad na 18 ay kailangan mo nang lumabas. Papa Dudut, nang lumabas si Delia ay walang araw at gabing hindi ako umiyak. 8 taong gulang ako noon ng mga panahon na yon. Gustuhin ko mang sumama na lamang noon kay Ate Delia sa paglabas niya pero alam ko noon na hindi po pwede. Kaya sinumpa ko na lamang sa sarili ko na hanapin ko si Delia pagkalabas ko ng bahay ampunan. 10 taon ang lumipas, Papa Dudut, at lumabas na rin ako ng bahay ampunan. Doon ay naghanap ako ng trabaho at maswerte namang natanggap bilang isang service crew sa isang kilalang fast food chain. Nag-concentrate ako sa trabaho ko noon para makaipon ng pera para sa pag-aaral ko sa kolehiyo. Pero kasabay ng trabaho ko ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang sumpa na hanapin ko si Delia. Hinanap ko siya, Papa Dudut, pero nung una ay nabigo ako. Gusto ko nang sumuko noon pero siguro ay naawa sa akin ng Diyos. Kaya isang araw noon ay isang pagkikita, Papa Dudut, ang hindi ko inaasahang magaganap. Good morning, Ma'am. Welcome to... Natulala ako nang makita ko ang isang pamilyar na babae sa aking harapan. Ate Delia? Tanong ko. Siyempre nagulat siya sa akin at hindi na niya ako mamukhaan. Kilala mo ko? Pero sa halip na sagutin ang kanyang tanong ay umorder muna siya sa cashier ng kanyang order. At nang matapos ay tinulungan ko siyang dalhin ang kanyang order sa kanyang napiling pwesto. Doon ay tuluyan na akong namukhaan ni Delia. Buboy? Buboy, ikaw ba yan? Tanong niya sa akin. Buti naman at nakilala mo rin ako, Ate Delia. Akala ko nakalimutan mo na ako. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ang laki mo na at saka binatang binata ka na. Kailan ka pa lumabas ng ampunan? Tanong pa niya sa akin. Matagal na, nung 18th birthday ko. Kaya eto ako ngayon, sariling sikap na. Tugon ko sa dati nag-alaga sa akin sa ampunan. Biro mo, parang kailan lang? Ikaw yung pinakamalikot na bata sa hospisyo. Tapos ngayon binata ka na. Nakangiting pagpapatuloy ni Delia. Natigilan ako saglit sapagkat sa kanyang mga ngiti
muli akong nabighani sa kanyang angking kagandahan. "Kumusta ka na, Buboy?" muling tanong sa akin ni Ate Delia. "Heto, mabuti naman. Masaya kasi nakapagtrabaho kagad ako pagkalabas ko ng hospisyo. Nag-iipon ako ngayon ng pera para makapag-aral ako sa kolehiyo," sagot ko. "Nakita mo na ba ang mga magulang mo?" "Hindi na ako umaasa na makikita ko pa ang mga tunay kong magulang," pagpapatuloy ko. Pagkatapos ay ako naman ang nangumusta sa kanya. Lumingon ako sa paligid at mukhang wala namang masyadong customer sa fast food chain na pinagtatrabahuhan ko. Kaya ayos lang na makipagkwentuhan muna kay Delia. Pero pagbaling ko sa kanya ay nabakas ko sa kanyang mukha ang sobrang kalungkutan. "Eto ko, sawi sa buhay," reply niya sa pangungumusta ko sa kanya. Dahil sa narinig ko ay na-curious ako. "Paano kang naging sawi sa buhay? Ano bang nangyari sa'yo?" tanong ko sa kanya. "Mahabang storya, Buboy. Basta simula nang umalis ako sa hospisyo ay naging sawi na ako. Ewan ko ba, mahirap palang buhay sa labas bahay ampunan," kwento niya sa akin. Alam mo ba kung sino ang napangasawa ko? Nagulat ako sa kanyang tanong. "Ha? May asawa ka na?" Kung sabagay, ilang taon na rin ang lumipas simula nang magkahiwalay tayo. "Si Emil ang napangasawa ko. Sabay kaming lumabas noon ng hospisyo dahil nga sa pareho kaming 18 years old noon. Pagkalabas namin siyang nakatuluyan ko," kwento pa niya sa akin. "Pero hindi naging mabuti ang buhay ko sa kanya. Hindi siya naging mabuting asawa sa akin. Hanggang ngayon pasakit pa rin siya sa buhay ko. Tapos kailan ko lang nalaman na may kabit pala siya. Hay Buboy, nagkamali ako sa pagpili sa kanya bilang asawa. Nakakalungkot naman pala ang naging buhay mo," ang sabi ko sa kanya na may simpatya. "Ikaw may asawa ka na ba?" Siya naman ang nagtanong sa akin. Halata ko sa mata niya ang interes sa buhay ko. "Naku, wala pa. 18 pa lang ako. At saka gusto ko muna makapagtapos ng pag-aaral bago ko mag-asawa at magtayo ng pamilya," tugon ko. "Siya nga pala, anong trabaho mo? Saan ka nagtatrabaho?" "Kasambahay ako, day off ko ngayon. Nagpapalipas ako ng oras dito kasi ayaw ko dun sa bahay. Puro problema sa asawa ko ang nadadatnan ko Malungkot na reply ni Delia. Papadudot, hindi ko akalain na noong araw na yon ay muli kaming paglalapitin ng tadhana. Kaya sobrang katuwaan ko nang muli kaming magkita. Ang dami kong gustong ikwento sa kanya noon dahil matagal din kaming nagkawalay, pero hindi sapat ang oras namin dahil may trabaho ako noon. Pero gumawa talaga ako ng paraan para muling mapalapit sa kanya. Una, hiningi ko sa kanya ang kanyang numero at doon ay madalas na kaming magpalitan ng text. Hanggang sa nag-decide na kaming magkita tuwing bakanting oras namin. Kaya simula noon ay nanumbalik ang pagkakaibigan namin ni Delia. Doon ay naging masiyahin ulit ako. Marami tuloy ang nakapansin sa pagbabago ko tulad na lamang ng kaibigan kong si Rica. "Mukhang masaya ka ngayon, Buboy ah. At saka napapansin ko halos isang buwan ka ng kakaiba. As in kakaiba yung aura ng mukha mo. Hindi ka naman dating ganyan Teka, ano ba? Sino ba nagpapasaya sa'yo ha?" tanong ng kaibigan ko sa akin. Ngunit isang mahiwagang ngiti lang ang sinagot ko sa kanya. "Siguro may girlfriend ka na." Hindi talaga tumigil noon si Rica na makakuha ng scoop mula sa akin. "Naku, wala pa akong girlfriend, Rica. Pero masaya ako kasi nakita ko na yung matagal ko nang hinahanap," sagot ko. "Natatandaan mo yung palagi kong kinikwento sa'yo dati?" Nag-isip-isip sandali si Rica. Tila nire-recall yung mga madalas kong ikwento sa kanya. "Yun ba yung first love mo nung bata ka pa? Yun bang nag-alaga sa iyo sa bahay ampunan? Tama ba ako?" Tumango ako bilang tugon. "Sino siya, Buboy? Pakilala mo naman sa akin." Excited na wika ni Rica. "Nakita mo na siya, Rica. Madalas siyang nasa fast food natin tuwing linggo," wika ko. Saglit na nag-isip-isip ang kaibigan ko hanggang sa matandaan niya ang aking tinutukoy. "Yung ba yung babaeng customer na madalas kumain sa fast food na pinagtatrabahuhan natin?"
Siya pala yun. Tumango ako. Si Ate Delia yon, tulad ko, ay ulila at lumaki rin siya sa bahay ampunan. Pero dahil sa mas matanda siya sa akin ng 10 taon, ay isa siya sa mga nag-alaga sa akin. Alam mo ba Rika, 7 taon pa lang ako noon pero sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, humanga na ako sa kanya. Hindi lang sa taglay niyang kagandahan kundi sa kababaan niya ng loob. Si Ate Delia ang palagi kong kasama noon. Madalas din niya akong patulugin. Ramdam na ramdam ko noon na mahal niya ako. Kaso umalis din siya sa bahay ampunan nang mag-18 siya. Alam mo Rika, simula nang umalis si Delia sobra akong nalungkot noon. Kaya sinumpa ko noon sa sarili ko na pagkalabas ko ng bahay ampunan, hahanapin ko si Delia. At nagbunga naman ang paghahanap ko sa kanya kasi tinulungan ako ng Diyos para magkalapit kaming dalawa. Pagkukwento ko. Medyo semeryoso ang mukha ng aking kaibigan. Mahal na mahal mo pala siya, Buboy. Aaminin kong nalungkot ako nang sumagi sa aking isipan ang katotohanan. Oo Rika, sa maniwala ka o hindi siya pa rin ang pinapangarap kong makasama. Kaso hanggang panaginip na lang yun kasi may asawa na si Ate Delia. Pagpapatuloy ko. Nakaramdam naman ako ng simpatya sa aking kaibigan. Ay sayang naman kung ganon. Pero siguro naman Buboy hindi mo naman pangarap maging kabit. Oo naman, wala akong balak na sirain ang relasyon niya sa asawa niya. Tanggap ko na hanggang magkaibigan lang kami ni Ate Delia. Ang gagawin ko na lang maging mabuting kaibigan sa kanya. Pero ilalaan ko pa rin ang buhay ko sa kanya. Tugon ko. Oo Papa Dudut. Ganon ko kamahal si Ate Delia kahit noon pa lang. Alam kong malabong maging kami pero ayos lang sa akin yon. Ang pagmamahal ko naman ay hindi humihingi ng kapalit. Mamahalin ko siya at ilalaan ang aking buhay sa kanya kahit na wala akong aasahang pagmamahal mula sa kanya. Samantala isang araw ay muli kaming nagkita ni Delia sa mall at namasyal. Tapos ay dinala ko siya sa isang fast food at doon ay nilibre ko siya ng makakain. Pero agad kong napansin na parang malungkot siya at malalim ang iniisip. Bukod sa nakita ko yung mga pasa niya sa braso kaya nag-decide akong tanungin siya tungkol doon. Ate Delia, kanina ko pang napapansin saan galing yung mga pasa mo sa braso. Nag-aalala kong tanong sa kanya. Eto. Okay, aaminin ko sa iyo, nag-away kami ni Emil. Sinaktan niya ako pero nanlaban ako kaya heto lang ang inabot ko. Pag-amin ni Delia sa akin. Baka sa kanyang mga mata ang hirap na kanyang pinagdaraanan. Hindi naman sa nakikialam ako no. Pero bakit ba kayong madalas mag-away ng asawa mo? Concern kong wika. Marami kaming pinagtatalunan. Pera, bisyo. At saka yung pambababae niya. Kamakailan nga lang na-discover kong may kabit siya. Nakaramdam ako ng galit nang ikwento ni Delia ang kanyang sinapit sa kanyang asawa. Anong ginawa mo? Usisa ko sa kanya. Nagkasagutan kami na nauwi sa away at sakitan. Sabi ko sa kanya hiwalayan na niya yung kabit niya pero napag-alaman kong buntis na pala. Hayun, masama pa rin ang loob ko hanggang ngayon. Paglalahad pa niya. Ate Delia, bakit hindi mo na lang hiwalayan ang asawa mo? Naawa na kasi ako sa iyo puro na lang kasi pasakit ang hatid niya sa iyo. Naawang wika ko sa kanya. Hindi ko magagawa yun Buboy kasi mahal ko pa rin ang asawa ko. Malungkot niyang pag-amin. Samantala Papa Dudut ay hindi ko mapigilan ang bugso ng aking damdamin sa pananakit ni Kuya Emil sa babaeng pinakamamahal ko. Ate Delia, ayaw kong sabihin sana ito pero hindi ba masyado kang nagpapakatanga? Tandaan mo isang malaking katangahan at kamartiran yan. Hindi ka na nire-respeto ng asawa mo. Bakit ka pa magpapakatiis sa isang taong wala nang galang sa'yo? At hindi na asawa ang tingin sa'yo. Ate Delia, maawa ka naman sa sarili mo. Ang sabi ko sa kanya. Ewan ko ba Buboy, maski ako hindi ko rin maintindihan ang sarili ko.
May mga pagkakataong hindi na ako masaya kay Emil at gusto ko nang humiwalay. Pero madalas ay nananaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Sa totoo lang ay nilayasan ko na siya minsan pero hindi ko rin kinaya kasi nga hindi ko kayang mawala siya sa tabi ko. Tawagin mo na akong tanga buboy pero wala talaga akong magawa. Ang sabi ni Delia na handang magpakamartir alang-alang sa pag-ibig. Papa Dudut, hindi ko maitago ang pagkaawa noon kay Delia dahil hindi siya masaya sa piling ng asawa niya. Ramdam na ramdam ko ang pasakit niya. Bukod kasi sa babaero at mamisyo ang napangasawa niya ay madalas siyang saktaan at pagbuhatan ng kamay nito. Nang mga panahon na yon ay gusto kong ipayo sa kanya na hiwalayan na niya ang asawa niya at sa halip ay sumama na lamang sa akin sapagkat ako ang tunay na nagmamahal sa kanya. Pero Papa Dudut, kahit na ilang beses saktan si Delia ng asawa niya ay mahal pa rin niya ito. Kaya lihim akong nasasaktan, Papa Dudut. Samantala isang araw ay nalaman ko kay Delia ang katotohanan na siyang nagpadurog sa puso ko. Siguro hanggang dito na lamang ang pagkikita natin, panimula niya. Tatapatin na kita. Madalas kami mag-away ni Emil dahil sa iyo. Pinagseselosan ka niya. Palagi niya akong binabantaan na kapag nakipagkita pa ako sa iyo, ikukulong na raw niya ako sa bahay. O kung hindi man daw sasaktan ka raw niya at ayaw kong mangyari yun. Pero Ate Delia, hindi ba may ibang babae na siya? Hindi ka mahal ng asawa mo. Kung mahal ka niya, hindi ka niya sasaktan at hindi ka niya ipagpapalit sa ibang babae. Sa puntong yun ay hindi ko na maitago sa kanya ang tunay kong nararamdaman kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Ngunit mas pinili niyang kumawala sa aking pagkakayakap. Buboy, kaibigan kita at malaki ang pasalamat ko sa mga tulong mo sa akin. Yun nga lang nakukonsensya ako kasi naging pampagulo ako sa buhay mo. At saka ayaw kong mapahamak ka, Buboy. Sige na, aalis na ako. Pagkatapos ay nagtangka na siyang umalis ngunit agad ko siyang pinigilan. Alam mo ba, matagal ako nangulila sa iyo simula nang umalis ka ng hospisyo. 10 taon ako naghintay sa iyo. 10 taon akong umasa na sana'y magkita pa ulit tayo. Alam mo ba, pagkatapos kong umalis doon, sinumpa ko sa sarili ko na kapag dumating na ang araw na ako naman ang lalabas ng hospisyo, hanapin kita. At eto, naaawa sa akin ng Diyos at siya na mismo ang naglapit sa ating dalawa. Ate Delia, nang magkita ulit tayo ay pinangako ko sa sarili ko na hindi kita iiwanan at ibubuhos ko sa iyo ang buong buhay ko. Hindi ko hahayaan na magkahiwalay pa tayong muli, Ate Delia. Mahal na mahal kita. Yon ang paglalahad ng aking tunay na nararamdaman. Napatingin na lamang sa akin si Delia. Naiyak at naramdaman kong meron siyang pagmamahal para sa akin. At yung sinasabi niyang pagmamahal sa asawa niya ay nasasabi na lamang niya yon, bunga ng kanyang malaking takot na nasa loob ng kanyang dibdib. Hanggang sa nagsalita na rin siya. Bata ka pa, Buboy. Marami ka pang makikita na higit pa sa akin. Pagkatapos noon ay muli akong iniwanan ni Delia sa gitna ng kawalan. Yun ang isa sa mga pangyayaring nagpasakit talaga sa puso ko. Hindi ko noon matanggap na muli akong iniwan ni Delia para sa kanyang asawa. Masakit sa akin kasi hindi man lang napansin ni Delia ang pagmamahal ko para sa kanya. Na iti-turn down lamang niya ako sa huli. Pagkatapos ay sinubukan kong habulin noon si Delia. Ipinakita ko sa kanya na hindi ako madaling sumuko. Pero wala pa rin nangyari sa mga paghahabol at pagmamakaawa ko sa kanya na huwag niya akong iwanan. Dahil hindi ko na rin napigilan si Delia na lumayo ng tuluyan sa akin at sumama sa taong minamahal niya. Papadudot simula nang iwanan ako ni Delia sa pangalawang pagkakataon ay nanumbalik ang mga kalungkutan ko. Nawala ang sigla ko. Agad yung napansin naman ng mga kaibigan ko kaya madalas nila akong tulungan at bigyan ng advice. Pero Papadudot, kahit na anong gawin ko noong pag-move on ay hindi ko makalimutan si Delia. At sa pagdaan ng araw ay mas lalo akong nangulila sa kanya. Ilang araw, linggo at buwan ang lumipas pero pakiramdam ko ay taon ang lumipas, Papadudot. Napabayaan ko noon ang sarili ko at halos naging negatibo na ang pananaw ko sa buhay.
Samantala isang gabi ay hindi na nakatiis ang aking kaibigang si Rica at nagpa siyang samahan ako sa bigating nararanasan ko. Hanggang ngayon pa rin ba si Delia pa rin ang laman ng utak mo? Naman, iniwan ka na nga ng taong yun eh, ang sabi ni Rica sa akin. Buboy, kailan mo ba matatanggap na kaibigan o kapatid lang ang turing sa'yo ni Delia? Maraming babae sa mundo tapos magkakagusto ka lang sa babaeng may asawa pa? Ngunit nanatili lamang akong walang kibo dahil ng mga oras na yon ay lumilipad ang isipan ko sa kawalan. Buboy, heto payong kaibigan lang ha. Bakit hindi mo buksan ang puso mo sa iba? Hindi ko naman sinasabi na itigil mo ang pagmamahal mo kay Delia pero hayaan mong may pumasok na iba dyan sa puso mo. Hayaan mong tumibok yan sa ibang babae, hindi lang kay Delia. Malay mo kasi baka mas may better na babaeng nakalaan para sa'yo. Baka malay mo nasa tabi-tabi mo lang yung girl na yon. Ang payo pa niya sa akin. At sino naman ang babaeng yun ha? Ikaw? Tanong ko. Napangiti ako ng slide dahil sa totoo lang ay normal lang sa amin ni Rica ang mag-asaran. Natawa ang aking kaibigan sa akin. Hoy, manahimik ka dyan. Siyempre hindi ako yon. At saka pwede ba hindi kita type? Kung magiging tayo parang incest na mangyayari sa atin yon. Dinay pa nito. Sa totoo lang, Papa Dudut ay si Rica ang isa sa mga nagpapasaya sa akin lalo na sa mga panahon o sitwasyon na malungkot. Siya ang dahilan kaya ako napapangiti kahit na madalas ay depressed ako dahil sa buhay. Kapag kasama ko siya ay nawawala ang pagod at lungkot ko sa katawan. Samantala ay dumating ang araw at isang tawag sa aking cellphone ang aking natanggap. At laking gulat ko nang marinig ko si Delia sa kabilang linya. Umiyak siya at humiling na makipagkita ako sa kanya. Nang dahil sa pagmamahal ay nagpaunlak ako at agad kaming nagkita ni Delia sa tapat ng isang simbahan. Doon ay nalaman kong tuluyan na siyang iniwan ni Kuya Emil. Sa totoo lang ay masakit sa akin ang ganitong eksena. Ayaw kasi kitang nakikitang ganyan. Delia, alagaan mo naman ang sarili mo. Huwag kang magpakatanga. At saka merong isang lalaki rito na higit na nagmamahal sa'yo. Ako. Ang sabi ko kay Delia habang umiiyak lang ang babae sa aking balikat. Handa kitang saluhin kay Emil. Handa akong tanggapin ka. Handa akong tanggalin lahat ng sakit na nariyan sa dibdib mo. Handa kitang tulungan na kalimutan ang walang kwenta mong asawa. Pakiusap Delia, hayaan mo akong mahalin kita. Hayaan mo akong ipakita sa iyo kung gaano kita kamahal. Buboy, sige, tulungan mo akong kalimutan ng asawa ko. Yun lamang ang nasabi sa akin ni Delia at isang halik ang aking binitawan sa babaeng pinakamamahal ko. Papa Dudut, hindi ko na noon pinalampas ang pagkakataong yon at doon ay nagsama na kami ni Delia. Sa maikling panahon ay nagturingan kaming mag-asawa. Sa madaling salita ay nag-live-in na kami. Samantala ginawa ko noon ang lahat para paligayahin si Delia sa piling ko. Naging mabuti akong asawa sa kanya at pinahal ko siya ng buong tapat at nilaan ko ang buhay ko sa kanya. Pero Papa Dudut, hindi naging sapat yon para mahalin ako ng tuluyan ni Delia. Dahil mas pinili pa rin niya akong iwan sa pangatlong pagkakataon para mag-ibang bansa at magpunta sa Kuwait. Delia, sigurado ka na ba sa desisyon mong magtrabaho ka sa Kuwait? Iiwan mo na naman ba ako sa pangatlong pagkakataon? Ang sabi ko sa kanya habang nasasaktan sa katotohanang magkakahiwalay na kaming dalawa. Tatapatin na kita. Kaya ako gustong umalis para lumayo sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Sa 4 na buwang pagsasama natin sa isang bubong napagtanto ko na hindi kita kayang mahalin. Sa puntong yun ay napaiyak na ako. Patawarin mo ako kung pinaasa kita pero hindi ko na kayang pigilan pa ang sarili ko, Buboy. Hanggang kaibigan lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Alam ko marami ka pang makikitang babae dyan na higit pa sa akin. Bata ka pa, 19 ka pa lang at may itsura ka naman. Alam ko na may magkakagusto pa sa'yo na ibang babae. Pagpapatuloy pa niya. Sa kabilang banda ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na ilabas ang aking mga nararamdaman.
Nang umalis ka sa bahay ampunan, iniwan mo ko sa unang pagkakataon. Araw-araw madalas akong umiiyak at malungkot noon kasi nawala ka sa akin, ang babaeng mahal ko. Kaya sinumpa ko noon na kapag nakalabas na ako ng bahay ampunan ay hahanapin kita. Tapos nitong nahanap kita, iniwan mo ko sa pangalawang pagkakataon para sa asawa mo. Nasaktan ako noon, Delia. Naging malungkot ang buhay ko at ngayon iiwanan mo ulit ako para naman sa trabaho mo. Masakit ito sa akin kasi alam kong hindi ka na babalik sa akin, Delia. Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Bakit ba kahit na anong pag-iwan mo sa akin mahal pa rin kita? Naibulalas ko dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman ko. Buboy, nagpapasalamat ako sa mga pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Alam mo, ikaw ang taong madaling mahalin kaya iwan man kita hindi ako mangangamba kasi tiyak na may mga magmamahal sa iyong iba. Sana Buboy magpakatatag ka. Alam kong kaya mo yan. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya sa akin. Papa Dudut, wala rin akong nagawa noon at tuluyang iniwan ako ni Delia sa pangatlong pagkakataon. Sobra ko nasaktan noon at halos magunaw ang mundo ko. Ginawa ko kasing mundo si Delia. Papa Dudut, kaya noong umalis siya sa buhay ko ay nasirang lahat yon. Nang lumipad siya patungong Kuwait ay muli akong umiyak at nagdalamhati. Nang mga panahong yon ay tuluyan ng naging negatibo ang pananaw ko sa buhay. At noong mga panahon na yon ay iisa lamang ang nasa isip ko, ang sundan si Delia sa Kuwait. Kaya ginawa ko ang lahat para masundan siya pero Papa Dudut, nahirapan ako noon. Pero hindi ako sumuko. Ilang taon din ang lumipas bago ako nakahanap ng trabaho sa Kuwait. Nang makapagtrabaho ako ay iisa lamang ang hangad ko. Bukod sa makapagtrabaho, ang makita ulit si Delia. Pero sadyang malaki ang Kuwait, Papa Dudut, kaya nahirapan akong hanapin siya. Pero isang araw ay hindi ko inaasahan na magtatagpo ang landas naming dalawa. Siyempre laking gulat niya nang makita niya akong nandito ako sa Kuwait para samahan siya. Alam mo Delia, 2 years din tayong walang communication. Kaya hindi mo maiiwasan sa akin ang manabig sa'yo. Kumusta ka na? Tanong ko sa kanya. Sabik na makita at mayakap siya. Pero hindi masaya si Delia na makita ako. Bakit mo pa ako sinundan? Tanong pa niya sa akin. Sinundan kita rito Delia kasi mahal na mahal kita. Labis na ako nangungulila sa iyo, tugon ko. Nagbuntong hininga siya bago muling nagsalita, Papa Dudut. Buboy, pakiusap, tigilan mo na ako. Nananahimik na ang buhay ko. Tama na. Bakit ka ba ganyan sa akin ha? Delia, hindi ko na kayang mawala ka pa sa akin. Mangiyak-iyak na ako ng mga oras na yon. Patawarin mo ako pero iiwan kita ulit sa pang-apat na pagkakataon. Mahinang sabi niya sa akin. May asawa at anak na ako dito sa Kuwait. Dito ko nakita sa Kuwait ang tunay kong kaligayahan. Ngayon ay kumpleto na ang buhay ko. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya sana, huwag mo na akong guluhin pa, Buboy. Sa sinabi niyo ni Delia ay lalo akong nanlumo, Papa Dudut. Halos maglupasay ako para sabihin niya sa akin na nagsisinungaling lamang siya. Pero totoo ang lahat, Papa Dudut. Hindi ako ang kaligayahan mo, Buboy. Maaring naririto o nasa ibang lugar, basta iisang sigurado ako at hindi ako yon. Maghintay ka lang at darating din yun sa'yo. Pangako kapag nakita mo na siya, magiging masaya ka rin at makakalimutan mo rin ako. Ngayon kung nasaktan man kita, hihingi ako ng kapatawaran sa iyo. Huling wika ni Delia sa akin bago niya ako iwanan sa gitna ng pighati. Papa Dudut, sa pang-apat na pagkakataon ay muli akong iniwan ni Delia para sa kanyang bagong pamilya. Masakit yon sa akin pero anong magagawa ko? Tuluyan na rin nawala si Delia at hanggang ngayon ay wala na rin akong balita pa sa kanya. Pero Papa Dudut, mahal ko pa rin siya. Maaring sabihin ng mga listeners mo na nagpapakatanga ako dahil pinagpipilitan ko ang isang bagay na alam kong hindi para sa akin. Pero anong magagawa ko, Papa Dudut? Nagmahal lamang ako. Ang malas ko lang dahil ang taong minahal ko ay palagi akong iniiwan. Papa Dudut, kaya ako sumulat sa Papa Dudut Stories ay para magbahagi ng storya ng buhay, pag-ibig at kasawian ko. Hindi ako hihingi ng payo kasi kahit na anong sabihin ng mga listeners mo ay patuloy pa rin akong magmamahal kay Delia.
At patuloy pa rin akong umaasa na isang araw ay mamahalin din niya ako tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Di ako nasasabihin ng mga listeners mo na baliw ako o tanga. Pero okay lang sa akin yon kasi sa pagkakaalam ko ay hindi masamang magmahal. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Muli ay pasensya na sa storbo pero alam ko na merong mga makaka-relate sa storya ng buhay ko. Yun lamang at maraming salamat po sa inyong lahat na bumubuo ng Papa Dudut Stories. More power po sa inyo. Lubos na gumagalang, Buboy. May mga tao talaga na labis magmahal, hindi yon masama. Ngunit kapag ikaw ay nagmahal ng labis, siguraduhin mo munang may sapat ka pa ring pagmamahal at respeto sa iyong sarili. At palagi rin nating tatandaan na hindi masamang magmahal ng taong hindi ka kayang mahalin. Pero huwag kang maghintay ng kapalit sa kanya nang sa ganon ay hindi ka masaktan sa huli. Huwag mong ipilit sa kanya na mahalin kanya dahil ang tunay na pag-ibig ay kusa na dumarating. Kusa yang nararamdaman. Ang isang pinilit na pag-ibig ay hindi matatawag na pag-ibig kundi isa lamang itong self-gratification. At tanggapin din natin na may mga sitwasyon talaga na mahal mo ang isang tao pero hindi kayo ang nakatadhana para sa isa't isa. Yung nagmamahal lang kayo at the wrong place and at the wrong time. Kapag ang pag-ibig natin ay alam mo nang hindi uukol ay simulan mo nang tanggapin ang katotohanan at matutong ibaling sa ibang bagay ang iyong puso't atensyon. Huwag mong ilugmok ang sarili mo sa pighati at pagdurusa kung may paraan naman para makaahon at makaiwas. Tandaan, love respects hindi lang sa taong mahal mo, kundi pati na rin para sa sarili mo. Muli maraming salamat Buboy sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories at sana'y maging maayos na ang kalagayan mo at sana'y dumating din sa iyo ang realization na kailangan mong bitawan ang mga bagaheng alam mong hindi makakatulong sa iyong buhay at pagkatao. God bless sa iyo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.